October 1962, hinawakan ng mundo ang hininga nito. Ang United States at ang Soviet Union na nakulong sa isang patimpalak ng Cold War ay nakatayo sa threat ng pagkawasak ng nuclear. Ito ang kwento ng missile crisis sa Cuba. 13 days na nagbago sa takbo ng kasaysayan. Nagsimula ito sa isang litrato, isang grainy na imahe na nagpapakita ng mga site ng missile ng Soviet na nasa ilalim ng konstruksyon sa Cuba, mga 90 milya lamang mula sa baybayin ng United States. Ang mga implikasyon ay nakakatakot, mga sandatang nuklear na may kakayahang hampasin ang United States sa anumang oras. Ang pagtuklas ay nagpadala ng mga shockwave sa White House. Agad na tinawag ni Pangulong Kennedy ang ExComm, ang Executive Committee ng National Security Council, upang magpasya kung paano tutugon. Ang mga opsyon ay matindi, mula sa mga operasyong pag-atake sa himpapawid hanggang sa isang ganap na pagsalakay sa Cuba. Ang mga meeting ng ExComm ay puno ng tensyon, napakataas ng pangangailangan. Ang bawat desisyon ay nagdadala ng bigat ng posibleng pandaigdigang sakuna. Nag-aalitan ng mga argumento, salakayin, makikipag-usapan, o huwag gawin ang anumang bagay. Pabor ang militar sa isang mabilis at tiyak na pag-atake. Ngunit si Kennedy, na lubos na nakakaalam sa posibilidad ng pag-escalate, ay naghahanap ng mas maingat na tugon. Naiintindihan niya ang mga panganib ng isang direktang pakikipag-ugnayan sa militar. Pinili ni Kennedy ang isang matapang na diskarte, isang quarantine sa dagat ng Cuba, isang blockade na idinisenyo upang maiwasan ang karagdagang mga pagpapadala ng missile ng Soviet. Ang kanyang televised address sa bansa ay isang obra maestra ng maingat na paghamon. Pinanood ng mundo ng may takot habang papalapit ang mga barkong Soviet sa blockade. Ang isang spark ay maaring mag-apoy ng isang pandaigdigang pagsabog. Sabay-sabay, naganap ang mga lihim na negosasyon sa pamamagitan ng mga back channel, isang nakababahalang palitan ng mga sulat sa pagitan nina Kennedy at Soviet Premier Nikita Khrushchev. Si Khrushchev ay nasa ilalim ng matinding presyon. Kailangan niyang timbangin ang estratehikong bentahe ng mga missile laban sa panganib ng digmaang nuklear. Ang mga negosasyon ay isang laro ng mataas na pusta ng brinkmanship. Pagkatapos ng 13 nakababahalang araw, naabot ang isang kompromiso. Pumayag si Khrushchev na alisin ang mga missile mula sa Cuba kapalit ng pangako ng Estados Unidos na hindi sasalakayin ang isla, at isang lihim na kasunduan upang alisin ang mga missile ng Estados Unidos mula sa Turkey. Naalis ang krisis, ngunit ang karanasan ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa mundo. Pinilit ang krisis ng missile sa Cuba, ang dalawang superpower, na harapin ang nakakatakot na katotohanan ng mutual assured destruction. Humantong ito sa pagtatatag ng isang direktang communication link, ang hotline sa pagitan ng Washington at Moscow, isang mahalagang hakbang sa pag-iwas sa mga maling kalkulasyon sa hinaharap. Ang krisis ng missile sa Cuba ay nakatayo bilang isang matinding paalala sa kahinaan ng kapayapaan at ang pangmatagalang kahihinatnan ng brinkmanship. Dito ay nananatiling isang mahalagang aral sa mga panganib ng paglaganap ng nuklear at ang kahalagahan ng diplomasya sa paglutas ng mga pandaigdigang hindi pagkakasundo.